Hindi ba, no? Praise God, hallelujah. Please open your Bible. Lahat po na okay, salamat po. Mga kapatid, kung meron po kayong Bible o electronic Bible po mga kapatid, please turn on your Bible in the book of 1 John 2:16. Amen. Praise God, lahat ng meron na ba? Nandiyan na ba sa inyo mga kapatid? Hallelujah, magbasa po tayo. Praise God, sabi dito, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is in the world. Praise God. Sa Tagalog po, basahin po natin mga kapatid, sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanglibutan ang masamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos. O Lord God, tinataas ka po namin, pinupuri ka po namin sa oras na ito, Lord God. Hallelujah, nabasa po namin ang iyong mga salita, Lord. Wala po akong magagawa kung wala po kayo, Lord. Kaya Lord Jesus, kung ano man pong pagkakamali ko sa isip man, salita, sa gawa, sinasadya o hindi man, o Lord God, patawarin mo po ako. Ako po yung lubos na nagpapakumbaba, Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito, Lord God. Let your will be done, Panginoon. Gamitin mo lang po ako, isang instrumento upang maipahayo o maihayag ang iyong mga salita clearly, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, wala po akong angking alam, wala po akong karunungan. Kung wala po kayo, Lord God, ako po ay humihingi ng iyong tulong at habag, o Lord God, sa umagang ito na dito po sa GCAP, Panginoon, magkaroon po ng revival, magkaroon po ng intimate relasyon sa iyo, Lord God. Wala po kaming ibang itinataas, kundi ikaw lang po, Panginoon. I claim victory and I claim healing sa lahat pong mayroong sakit. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. To God be all the glory, mga kapatid. Clear po ba yung boses ko? Ayan, nagtatago lang po ang iyong sister, kaya praise God, purihin at purihin natin ang Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Excited po ba tayo? Amen. Praise God, hallelujah. Talagang hinahinaan ko lang yung boses ko pero parang moderate man parang si Sister Ramos. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay Bisaya, mga kapatid. Kung ako po ay magbasa ng Tagalog talaga is talagang pumipilipit po talaga yung bibig ko, mga kapatid. Pasensyahan nyo na lang ha. Sabot-sabot talagod ta. Hindi po ako Tagalog kasi. Ayan, praise God. Salamat po sa pag-intindi, mga kapatid. Sa boses ko po is, hallelujah, diretsuhin na lang natin to, Sister Rhoda. Kung baga, mga kapatid, sutoy pa ni mga kapatid sa Kuitis. Ayan, salamat po sa lahat ng souls nga dinako po dito sa ating Panginoon ngayon. Hindi po aksidente, mga kapatid, sa 21 soul, mga kapatid, kung i-invite nyo pa ang inyong mga mahal sa buhay, madungagan pa na jud. Ayan, to God be all the glory. Wala po tayong ibang itinataas, mga kapatid, bugos ang ating Panginoon dito lang sa BR. Walang iba, GCAP, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng GCAP, Jesus Christ Apostolic Ministry, mga kapatid. Wala po tayong ibang itinataas, ito ang ating Panginoon lang po. Amen po ba? Ayan, hindi po ako magsimula pag walang mag-amen. Galit po ba kayo? To God be the glory, mga kapatid. Masayahin lang po ako at salamat sa authority sa ating Panginoon na muli po ay gamitin na lang po tayo. Gamitin lang po ako ng ating Panginoon. Rebuke man o reprove man ng mga kapatid ang salita ng Diyos. Maaari po nating tanggapin ito. Ito po ay nagpapaalala po sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang ginagamit ng Diyos. Sana nawa, mga kapatid, hindi ang ating sarili ang ating maitaas. Amen po ba? Hindi ang ating sariling nagawa kasi wala tayo. Basahan po lahat ng ating nagawa, mga kapatid. Amen. Wala po tayong ipagmamalaki sa ating Panginoon. Lahat po yan, ginamit lang po tayo sa ating Panginoon. Kaya walang sino man na magmamalaki, mga kapatid. Amen. Praise God, purihin ang ating Panginoon. The 3 weakest points, mga kapatid. 3 pinakamahina na punto sa buhay natin. So, praise God, kung titingnan natin ang pinakamahina, mga kapatid, lalo na ngayon, tatlong napakahina. Ano po daw number 1, mga kapatid? Praise God, the lust of the flesh. Amen. And the lust of the eyes and the pride of life. Ito po ang pinakamahirap na ibaba, lalo na pagtingin mo sa sarili mo. Dami na akong alam. Marami na akong naintindihan sa salita ng Diyos. At doon, hindi na po tayo nagpaturo. At doon, hindi na po tayo nakinig sa ating nakakataas, lalo na sa ating mga pastor. Huwag sanang maging ganyan, mga kapatid. Kung saan man tayo nanggaling, nandoon yung respect, full respect sa atin, mga kapatid. Huwag po nating hayaan na tayo po'y magmamataas. Amen po ba?
Praise God, ito po ang pinakamahina sa isang tao, lalo na mayroon na siyang natapos, lalo na po mga kapatid, graduate po ako, ganito po ako, graduate po ako ng Bible School, alam ko na po yan, praise God, pero hindi po sa basihan kung ano pong nag-graduate mo nga kapatid, na basihan po yan kung paano natin isinabuhay ang salita ng Diyos, kung paano tayo lumakad ayon sa kanyang kalooban mga kapatid kong mahal. Praise God, purihin ang Panginoon. Ang key verse po natin na nakikita po natin sa 1 John mga kapatid 2:16. Amen. Sapagkat ang lahat ng nagnangasa sa sanglibutan ay masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at kapalaluan sa buhay ay hindi, ano po daw mga kapatid, hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan mga kapatid kong mahal. Praise God. Kung mayroon po tayong ganito, ngayon pa lang mga kapatid, surrender po natin ito sa Panginoon. Hindi po ito kaaya-aya mga kapatid kung dadalhin po natin. Kaya nandoon yung rebuke, reproof sa bawat isa mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Dito po mga kapatid, the big three na ito po ang pwedeng makasira sa ating paglilingkod sa Diyos. Pwede tayong magkakaroon ng wala na tayong relasyon na totoo dahil po tinataas po natin ang ating sarili. Wala po mga kapatid, kahit sino pa mga kapatid, kundi ang ating Panginoon ang ating itinataas. Ang pride po mga kapatid, ito po ang ginagawa ni Satanas, no? Pride, this was undoubting or the original sin po mga kapatid from Satan. Na-exalt po niya yung sarili niya mga kapatid to reach people mga kapatid na makinig sa kanya. Kasi si Satan in the book of Isaiah 14, chapter 14 verse 12 to 15 mga kapatid, hallelujah. Bakit siya nahulog? Dahil sa kanyang pride. Nais niya kasi mga kapatid na ang Panginoon ay labuan niya, kumbaga sa Bisaya pa. Gusto niya mga kapatid na siya po ang mataas. Kaya po hindi naman po, kasi ang ating Panginoon siya po ang pinakamataas. Walang sino man mga kapatid na mutupong sa iya mga igsoon o mga kapatiran kong kapatid kong mahal. Ayan, wala pong sino man na magsabi na ay ako yung kundi ang Panginoon po. Kaya doon po nagkaroon po siya ng pride kasi na worshipper siya mga kapatid. Worshipper po si Satanas mga kapatid. Kaya nung wino-worship na po siya, kaya mga kapatid, ingat po kayo ha. Huwag po kayo mag-worship sa mga preacher, huwag po kayo mag-worship sa mga song leader. Ang ganda ng boses niya. Take note po mga kapatid, baka po mga kapatid mahulog na po tayo sa pride diyan mga kapatid. Huwag po kayong magsabi na, uy, napakagaling na preacher yan, napakagaling magturo. Huwag po mga kapatid. All glory belong to Jesus po. Wala po tayong dapat itinaas na tao. Lahat mga kapatid sasabihin natin, to God be all the glory. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Okay mga kapatid, the body po, letter A, love of the word mga kapatid. Sabi dito, no man can serve to master mga kapatid. Hindi po pwede mga kapatid na mag-serve po tayo sa Panginoon at mag-serve din po tayo dito sa sanglibutan. Ibig sabihin, kung tayo po ay nag-serve na sa Panginoon, hallelujah, magpagamit na po tayo. Hindi po yung 50-50 mga kapatid. Full surrender ka na po sa ating Panginoon. In the book of Matthew 6:24, basahin ko po saglit mga kapatid, sabi dito, sino man ang hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa o kaya't magtapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at mga kayamanan. Praise God. Ano po daw mga kapatid ang dalawang nandito? Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos o kayamanan. Piliin po natin mga kapatid, kayamanan o paglilingkod sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Piliin po natin mga kapatid kung ano po ang ating pinaka-priority. Kung sa trabaho pa natin, priority mo ang iyong trabaho, ibig sabihin, hindi mo na priority ang Panginoon. Kung priority mo na yung mga trabaho natin dito o pina-priority na natin yung ating bahay, kailangan matapos na tong bahay, hindi mo na pina-priority kahit giving sa ating mga mahal sa ating mga pastors, mga kapatid, di natin nagawa, ibig sabihin, mga kapatid, wala na tayong pagmamahal. Ibig sabihin ko mga kapatid, kung tayo po ay naipagmamahal, kailangan ibigay po natin yung time natin sa ating Panginoon. Ibigay po natin ng buo mga kapatid, hindi po yung 50-50. Ibigay ko kaya ito pero parang nanghina ako. Ayaw ko ibigay mga kapatid, no? Praise God, kung ganun po ang ating sitwasyon o yung utak natin, kailangan
piliin mo ang Panginoon. Hindi po tayo dito po sa last na akong binabasa, sabi niya dito mga kapatid, hindi pwedeng maglilingkod tayo sa Diyos at sa mga kayamanan. Take note ha, kayamanan, kahit anong kayamanan natin dito sa mundo mga kapatid, hindi yan makapagliligtas sa iyo. May maganda kang taxi o may maganda kang bahay, hindi yan makapagliligtas sa iyo mga kapatid. Lagi nating tandaan, hallelujah, maliban na lang ang ating Panginoon ang makapagligtas sa atin. Amen. Ito pong tatlo mga kapatid na dito na po tayo sa mga kapatid, no, that friendship of the world is enemy with God. Ano po daw mga kapatid, kung makipagkaibigan kayo dito sa mundo ay kaaway kayo ng ating Panginoon. Saan po ito mababasa mga kapatid? Totoo po ba ito? Please open your Bible in the book of James 4:4 mga kapatid, basahin po natin. Kung totoo po ba yung sinabi ni Sister Jeannie, basahin po natin. Kayong mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakig-away sa Diyos? Amen. Sino man ang nag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Laging tandaan mga kapatid, kung ano po daw ang ibig sabihin mga kapatid, kung mahal mo ang pagpapakasala, kung mahal mo pa rin yung flesh mo mga kapatid, hallelujah, wag mo na itong i-rebuke po natin ito mga kapatid. Amen po ba? Sabi dito ha, hindi po ako nagsabi dito mga kapatid, kung ma-rebuke man po tayo, taas lang po ang ating kamay. Wag lang po kayong magalit at ginamit lang tayo. Amen. Sabi dito, kayong mga ngalunya. Ano po daw yung mga ngalunya mga kapatid? Praise God. Adulteries, no? Praise God mga kapatid. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. To God be the glory, purihin ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? In the book of James 4:4, Santiago 4:4 po mga kapatid. Na point number 3, love not the world, neither the things that are in the world. Mga kapatid, amen po ba? Hallelujah. Narinig pa ba ninyo ako mga kapatid? Hallelujah. In the book of 1 John, hallelujah. Tingnan po natin mga kapatid kung ano po ang nasulat dito sa 1 John 2:15. Okay. 1 John 2:15, mga kapatid, basahin po natin. Amen po ba? Ayan mga kapatid, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan, kundi ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Praise God. Ano po ba ang pag-ibig dito sa sanglibutan mga kapatid? Yung pagtrabaho natin na wala na tayong time sa ating Panginoon. But thanks God, dahil sa inyo ay nandyan po kayo at binigyan po natin ng time ang ating Panginoon. Isa po yung karangalan sa ating Panginoon mga kapatid, na kayo po ay kahit visit kayo, kahit naka-headset po tayo, ayan mga kapatid, nang doon yung puso ninyo na makinig ng ating salita ng Diyos. Kasama po ako. Ayan, to God be the glory. Sabi niya doon, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan, kundi ang sino mang umiibig ay sa sanglibutan ay wala siya nahigugma sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pamute po. Thank you. Hallelujah. Salamat po sa Word of God na letter B po mga kapatid. Ito po ang pinakamahirap. Amen. But walang mahirap sa ating Panginoon. Amen po ba? Lahat po tayo dito ay sagasaan mga kapatid. Letter B, lust of the flesh. Hallelujah. Ito po ang sinasabi dito na wicked quench mga kapatid. Lust of the flesh is the body of impure desire for someone or something, to avoid fornication. Let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Bakit sinabi ito ni Apostol Paul sa 1 Corinthians mga kapatid? Kung gusto niyo di mag-asawa kayo, huwag kayong makikipag-apid kahit hindi natin asawa. Amen po ba? Hallelujah. Kadalasan mga kapatid, no, pagdating na sa flesh talaga is ito napaka-weak natin. Kahit mga preacher na, kahit mga pastor, mga kapatid, I believe. Pero dahil sa salita ng Diyos, napigilan po natin. Amen? Pigilan po natin mga kapatid. Bakit kung hindi natin pigilan, kawawa tayong lahat. Kaya ito pong lust of the flesh. Lust of the flesh mga kapatid. Sabi nga ni Apostol Paul, basahin ko po mga kapatid, take note po. 1 Corinthians 7:2.
Okay, 1 Corinthians 7:2 mga kapatid, sabi dito, datapot dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibig sabihin, para maiwasan po natin ang fornication, ano po daw, magkaroon po tayo ng sariling asawa. Hindi po maghanap ka ng ibang asawa, kundi makontento ka na doon kung pinakasalan mo na. Sa mga lalaki dyan, beware po mga kapatid ha. Kailangan kontento ka sa partner mo ngayon. Tingnan mo daw yung partner mo, babe. Maganda ba to? Mas maganda pa si sister. O mali na yan, mga kapatid. Maling pag-iisip. Kaya take note. Hallelujah. In the name of Jesus, I hope and pray na mabago po yan na mga pag-iisip. Okay, ulitin ko po. Datapot dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. At ang bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa rin. Ang mga iba-ibang lalaki dito, kailangan hindi kayo maghanap ng iba-ibang mga babae ha. Kung sino po yung pinakasalan mo sa mga binata diyan, wag niyo munang muna kayong mag-una-una ba, kundi pakaslan niyo muna mga kapatid bago ninyo kukunin yung prize. Amen. Minsan kasi yung mga lalaki, ay lalaki na naman. Sister Gine, parang binuthan, nabuthan na po ko ba? Ayan, to God be the glory mga kapatid, mga lalaki. Hintayin nyo naman yung magpakasal muna kayo. Huwag kayong mag-una-una ba? Ayan, tapos mga kapatid, nag-una-una, dili day pakaslan, kawawa kaming mga babae. Yun po, iniingatan po namin yan, mga kapatid. Ayan, yun po ang aming mga regalo sa aming mga asban. Ayan, kaya wag niyong una-unahin kung wala man kayong plano magpakasal, wag muna. Wag niyo munang pitasin yung hindi hinog. Amen. Mga lalaki, mga babae din. Pareha tayong lahat mga kapatid, dakdakan jud ta ni ron. Kamong mga babae, di pa mo kasal, ayosan mo pahilabot. Amen. Kailangan be careful. Halila, be wise, Christian, mga kapatid. Ayaw sa magpahilabot no sa maning mga babae pod nga imbis kay gwapo si Piolo Pascual ne karon perti man jud ning gwapuhan eh. Ayaw mo padala sa gwapo. Kana po is last of the flesh mga kapatid. Talagang tunay nga dakdakan jud mo sa pulong sa Ginoo. Hindi ako ha. Ang sabi ni Apostol Paul, hallelujah, datapot dahil sa pakikiapid ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Kung hindi mo sariling asawa, wag mo yang galawin. Amen? Respect, mga kapatid. Huwag niyong galawin yan. Sabi ng Apostol Pablo sa taga-Corinthians, mga kapatid. Lagi nating tandaan ito. Hallelujah. Kasi ngayon, ang kalibutan mga ison, ngit-ngit na. Amen. Hindi mo na ma-identify babae ba ito, lalaki. Amen po ba? Sa totoo lang buhay mga kapatid, hindi na natin ma-identify dahil ang mundo ay ngilad na. Mga igsoon, mga kapatid kong mahal. Ingat po kayo. Okay, take note po ha. Yun po ang verse natin, mga kapatid. Last of the flesh is the bodily and impure desire to someone of something to avoid fornication. Ano po daw ang gagawin natin? Mag-asawa ta. Pag hindi natin asawa, wag nating galawin. Minsan kasi, isa lang bisis nagulitaw si brother, agoy, sinagot na agad. Ha, mga babae, take note. Wag mo na ngano. Bakit ganun mga kapatid? Kaya be careful. Wag nating sagutin agad. Sis, ganda mo sis, kayo na pala agad. Nako, ang bilis. Pero isang linggong pag-ibig lang. Bless lang, hindi mula sa puso. Kaya tandaan po natin, mga babae, mga lalaki, aware. Aware po mga kapatid. Amen? Ito pong weaknesses sa mga babae. Lalo na makakita tayo ng lalaki, babae, o mga gwapo ba? Marag si Piolo, katawa. Tawanan mo ako si Roda. Agoy, nako, Diyos ko Lord. Nakalimutan ko ng Christian pala ako. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, datapwat dahil sa pakikiapid, para maiwasan natin to, mag-asawa kayo, pakasalan ninyo. At yun na, pakasalan ninyo, huwag na po kayong humanap pa ng iba. Amen po ba? Kailangan nagkasinabot yun ta kay dakdakan yun ta sa pulong sa Ginoo. Hindi po ako yung mga kapatid ha. Okay, point number 2 mga kapatid. Hallelujah, this is a will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Hallelujah. Mali po yung magipagkumpuro ni kaya mga kapatid, lagi tayong nababad na sa salita ng Diyos. Pero kung ngayon man, meron man kayong kapartner na hindi pa kayo kasal, huy, mga kapatid, mahiya tayo sa Panginoon, pakasal kayo. Pero yung tagdalawa yung asawa, nako, mga kapatid, sana wala. Kung meron man, mga kapatid, isipin po natin na wala po. Sabi ng ating ni Apostol Paul, kailangan isa lang, ha? Pakasalan mo para hindi ka magkakasala. Okay mga kapatid, parang ang ingay ko pala. Praise God, this is a will of God. First Thessalonica mga kapatid. Ipag-pray niyo po mga kapatid na yung amo ko talaga is hindi pa magising. Okay. First Thessalonica 4:12
2, praise God, chapter 4 mga kapatid, basahin ko po mga kapatid ha, 4:2, sabi dito, sapagkat talastasin ninyo ang anumang mga tagubilin ng ibinigay namin sa inyo sa pamagitan ng Panginoon Hesus, sapagkat ito ang kaloob ng Diyos sa makatuwid bagay ay inyong pagpapakabanal na kayo magsiilag sa pakikiapid. Uy, mga kapatid, napakasakit naman to, Sister Jenny. Uy, ako din mga kapatid, number 1 po akong saktan dito ngayon. Number 1 po akong tinamaan dito ngayon. Hindi lang liig mga kapatid, tangkugo ba, Sister Roda, no? Tangkugoon gid karon. Pero aware po mga kapatid ha, masakit man po ang salita ng Diyos kung mayroon man pong gumagawa pa nito. Mga kapatid, please, luhod muna sa Panginoon. Lord, nagkakasala pala ako, ngayon pa lang ako nakarinig nito. Okay? Mga kapatid, wag naman kayong magalit sa akin, baka sipain nyo ako ba? Nako, joke lang. Alam kong mabait po tayong lahat. Ayan. Ano po daw sabi mga kapatid? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa pakatuwing bagay na inyong pagpakabanal, na kayo'y magsiilag sa pagpakikiapid. Kaya gusto ng Panginoon, mag-asawa kayo. Kailangan mayroon kayong sariling asawa. Huwag yung asawa ng kapitbahay ninyo. Amen po ba? Dahil po sa laman, last of the place, ito pong weaknesses sa mga babae at lalaki. Hindi lang po lalaki mga kapatid, pero dahil po ngayon napaalalahanan po tayo, ano po, submit muna sa Panginoon. Amen po ba? Sinabot ba ta? Naintindihan? Okay mga kapatid, last, number 2, o letter C, last of the eyes. Ito pong last of the eyes mga kapatid. Tingnan mo lang mga kapatid, nagkakasala na tayo. Praise God. Okay, basahin po natin. It is the inordinate desire which are usually caused by what the eyes are seeing. Ito po mga kapatid, nagkakasala tayo sa ating tinitingnan lang natin mga kapatid. Hala, ang ganda ng bahay niya, kailangan mayroon din akong ganon. Nagkakasala yung mata natin. Kaya ingat po mga kapatid ha, sa mga ganitong desire na kung anong meron sa kay sister, kailangan meron din ako. Yan po ay nagkakasala po yung lust of the eyes po. Yung pong weakness natin na hindi tayo masatisfy kung anong meron sa atin. Kailangan satisfy po tayo mga kapatid. No, wag na po nating hanapin yung binigay na hindi na binigay sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi dito, hallelujah, ordinate desire which are usually caused by what the eyes are seeing. Mga kapatid, yun po ang lust of the eyes, mga kapatid. And then, sabi dito sa Isaiah 33, mga kapatid, please open your Bible para po hindi po ako magsasalita lang na wala po kayong alam. Kailangan alam po ninyo ito. Sabi dito sa Isaiah, mga kapatid, 33. Okay, 33 verse 15. I hope and pray, mga kapatid. No nga, yung amo ko, ayan, praise God, hindi magising sa boses ko. Ayan, hininaan ko na talaga ito ba. Praise God, 33 verse 15 to 16, mga kapatid. Sabi dito, hallelujah. Siya'y lumalakad na matuwid at nagsalita ng matuwid. Siya'y humahamak ng pakinabang sa mga kapighatian at iniurong ang mga kanyang mga kamay sa paghawak ng mga suhol ng mga takip ng kanyang mga tainga, at pagdinig ng tungkol sa dugo ay ipinipikit ang kanyang mga mata sa pagtingin ng kasamaan. Kailangan natin mga kapatid, mga babae dyan, mga lalaki, pikit ninyong mata nyo pag makita kayo ng legs ha. Amen po ba? Sabot-sabot tabi. Sabi, Sister Jenny, ipikit nyo kasi minsan kasi yung mga babae, sila din yung may kasalanan ba? Huwag kasi kayong magsiksi-siksi ba ng mga damit. Dahil po ang yung mga lalaki nako, weakness namin Sis Jenny, wala kang magagawa diyan. Weakness namin tumingin diyan. Kaya kayong mga babae, careful kayo sa ating suotin. Amen po ba? Kung hindi tayo gustong mabastos ba? Usahay manggod pakita na nato ning cleavage nato na lang yung gipadako na. Mga kapatid, ingat po tayo. Napakasakit ba na? Masakit ba mga kapatid? Number 1, ako nasaktan ha. Hindi lang po kayo. Kaya sabi dito mga kapatid, ipikit po natin yung mata natin. Kaya ba natin ipikit? Sus, agay. Agay. Hindi lang po lalaki. Sama pong mga lalaki at babae dito. Babae din ha. Careful. Kita na gani mo puyulo Pascual ay jud mo pagbigay daan. Wa na gyud ko kalimot, na gyud ko kalibutan ba. Ano po daw mga kapatid? Lust of the eyes. Nakalimot na ka nga Kristohanon ka kay nakakita ka gwapo. Ayun. Basta gwapo lagi ba buto-buto magining dughan ako. Wag sanang ganon ha.
Okay, review po natin ang sarili natin. Ano po daw? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, at kanyang ipinikit ang kanyang mata sa pagtingin ng kasamaan. Hallelujah. Dahil ang mundong itong mga kapatid, nako, puno na po ng kasamaan. Sabi ko na nga sa inyo, hindi na natin ma-identify kung Christian ba yan. Kasi kahit sa damit, di na natin ma-identify, pero salamat sa Panginoon, meron pong GCAP na nagtuturo ng kabanalan. Amen po ba? Mayroong GCAP po na sumusunod sa Bible. Hindi po ang turo ng pastor, mga kapatid. Amen. Kaya kung ano man pong tinuturo, hallelujah, atin pong sundin. If you love me, keep my commandment. Okay mga kapatid? Take note, sabi sa 16, siya ay tatahan sa mataas at ang kanyang dakong sanggalanan ay mga katibayan ng malaking bato at ang kanyang tinapay ay may bigay sa kanya ng kanyang tubig sagana. Praise God. Kung tayo po ay pumikit, agoy mga kapatid, pasaganahin tayo sa Panginoon. Patatagin tayo sa ating Panginoon. Kaya be careful mga kapatid ha. Apil na gining mga babae o lalaki kitang tanan. Number 1 ko diri gidakdakan mga igsoon. Kung sa Bisaya pa, dakdakan ta sa pulong sa Ginoo. But beware mga kapatid. Kung tayo po'y nasaktan, tanggapin lang po natin. Be teachable heart mga kapatid. Kung tayo po dati ay nagdamit po tayo na maiksi, ngayon po ay yung damit na hindi pa natapos, ngayon tapusin na po bago na to isuot. Amen po ba? Hallelujah. Sister Jenny, napakahirap naman to Sister Jenny. Mahirap talaga kung walang Panginoon. Pero once natakot ka sa Panginoon, sabi nga ng Panginoon, if you love me, keep my commandment, mga kapatid. Amen. Kung ayaw din natin na maano yung makasala yung brother natin, kaya wag po tayong magpakita lagi gligs ba? Ay, sus na mga lalaki, bisan pag pastor mga kapatid, dili lahat ha, hindi lahat ha. Kaya wag na kayo, hindi lahat naman. Pakitain mo lang yan mga kapatid. Nako, nakalimutan na yan. Pastor pala ako. Kaya ingat, ingat, ingat. Be aware po mga kapatid. Okay, last of the eyes. Letter D na po tayo mga kapatid. Huwag na po tayo magtagal. Nako, 30 minutes, para sa akin, napakaikli lang ng oras. I hope and pray na tayo po ay may nakuha. Okay, pride of life mga kapatid. Ito po ang pinakamahirap. Dahil sa pride, si Satanas po ay gihulog diri sa kalibutan. Basahin nyo na lang po sa Isaiah 14 verse 22 to 15 mga kapatid. Dahil po nais niyang i-exalt niya ang kanyang sarili. Nais niyang itaas ang kanyang sarili. Kaya sabi ko sa inyo, hayaan natin na ang Panginoon magtaas sa atin, no? Wag na wag yung sarili dahil sa akin, dahil sa kandaki. No, mga kapatid, lahat tayo, all glory belong to Jesus. Wag nating hayaan na itaas tayo kundi ang Panginoon ang maitaas. Amen po ba mga kapatid? It's dito po mga sa pride of life. Ito po yung tatlo mga kapatid hang pinakamahina. Ang pinakamahina na yun ngayon yung mga taong ayaw magpapakumbaba. Yung mga taong tama ako at ganito ako. Dito ako natao, dito na rin ako mamatay. Ayan mga kapatid, kaya minsan yung pride natin nakaka-impierno ni ba? Praise God. Kining ating mga totoo ba maka-impierno ni mga igsoon? Mapunta tayo sa impierno kung hindi tayo maniwala sa Word of God. Okay mga Ted, is the desire for honor, it causes us to last after recognizing mga kapatid. Ito po yung mga desire sa ating mga kasing-kasing ba, desire sa ating puso mga kapatid. When pride cometh, then cometh shame. Praise God, hallelujah. Kung ang pride daw natin mga kapatid ay ating ginagawa o ating hinayaan mga kapatid, ano pong mga mangyayari natin? Yung tingin natin sa sarili natin, natin, sabi nga doon sa Proverbs 21:4, ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso siya'y ilaw ng masama ay kasalanan. Ano po daw mga kapatid? An high look and proud heart and the plowing of the wicked. Praise God. Sana hindi po tayo ganito mga kapatid ha. Huwag po tayong maging proud sa ating sarili mga kapatid. Amen. Isa ako dito na sinasabihan. Kung ano po ang mga salita ng Diyos, huwag po tayong mag-disobey mga kapatid. Anong ginagawa ni Eva at Adan mga kapatid? Nag-disobey siya mga kapatid sa sinasabi. Si Eva po sa Genesis 3:6 mga kapatid, nag-disobey po siya, no? Kaya doon po ang ano pong resulta kung ang tao po ay mag-disobey mga kapatid. Makaranas talaga tayo kaya kung ano pong naranasan nyo kapag yatan, yun kasi ginagawa natin. Kaya po nagkaroon po tayo ng problema. Kaya kung sa totoo lang mga kapatid, kung hindi pa nag-disobey pa si Eva at si Adan mga kapatid, siguro hallelujah, hanggang ngayon wala tayong labhunon. Totoo po ba mga kapatid? Wala tayong lalabahan mga kapatid dahil
Hindi natin alam eh. Pero all things work together for good, mga kapatid. Buti na ngayon, kalas nagsabon na. Amen po ba mga kapatid? Kung hindi pa nagkakasala si Adan o si Iba, hindi talaga tayo nakasuot og damit ngayon mga kapatid. Kasi hindi nila alam paano magdamit. Hindi nila alam na sila'y hubad. Amen. Hallelujah. Yun po, nabuksan po ang kanilang mga isip. Uy, hubad pala ako. Hubad. Kaya naghahanap po sila mga kapatid ng dahon, di ba? Tinakip po nila. Doon po nakita nila yung sarili nila na nakahubad pala sila. Nabuksan po yung spiritual na pag-iisip. Okay mga kapatid, last but not the least na, pride goes before distraction. Ang pride po daw, ano po daw ang pride mga kapatid? Makadistract ni sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang pride mga kapatid, hindi po ito maganda sa mata ng ating Panginoon. Kaya wag po nating itaas talaga yung ating mga sarili. Tandaan po natin mga kapatid, kung itaas po natin ang ating mga sarili, kawawa tayo. Para tayong si Satanas, ihulog ta o magpunta tayo sa dagat-dagatang apoy mga kapatid. Okay, open your Bible, Proverbs 16 verse 18. Sabi dito mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang magmataas na diwa ay pagkabuwal. Agoy mga kapatid, kung tayo po ito, ano po daw ang sabi mga kapatid? Praise God. Proverbs 16 verse 18, mga kapatid, praise the Lord. Pride goes before destruction and highly spirit before fall. Kaya mga kapatid, kung ayaw nating mawala yung anointing ng Panginoon sa atin, lagi nating i-exalt ang ating Panginoon. All glory belong to Jesus. At ang masasabi ko, huwag kayong magsabi, maganda yun siya mag-word of God, talagang sa kanya lang ako makinig. Huwag na huwag yun nawa mangyari, mga kapatid. Bakit? Lahat po, iba-iba po ang word of God, mga kapatid. Huwag po tayong magsabi, sa kanya lang ako makinig dahil maganda po siya magsalita. Huwag na huwag mangyari sa atin. Nagkaroon na po tayo ng pride of life, mga kapatid. Lahat po binigyan po ng kaloob ng Diyos na maipahayag ang salita ng Diyos. Kahit hindi pa ako marunong magtagalog, pakinggan nyo ako. Kahit sino pa dito mga kapatid, kahit bata pa yan nag-schedule sa'yo. Sabi, kababa lang nimo tapos sabihan mo ako na ako mag-MC, ang dami ko nang alam, di ba? Pride yan mga kapatid. Ako paawitin mo, ang ganda ng, yun mga kapatid, giglorify natin ang ating sarili. Kaya kung ano pong mga schedule natin, pahayaan po natin, Lord, tulungan mo po ako na itong schedule ko, magawa ko po mga kapatid, para po sa yung kaluwalhatian. Huwag po tayong magsabi, ang baba naman ng ganito. Kahit bata mga kapatid, pwedeng gamitin sa ministry. Kaya huwag po tayong mahiya, hallelujah, na gamitin mga kapatid. Ibig sabihin, huwag po nating ipairal yung mga pride natin, yung mga gawa ng kaaway mga kapatid. Hindi yan makalugod-lugod sa ating Panginoon. Kung ayaw natin mga kapatid mapahamak yung ating pananampalataya, beware mga kapatid. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Conclusion na po tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Conclusion na po tayo. I hope and pray na mayroon po kayong naintindihan. Mag-recite na lang po kayo mamaya kung ano pong inyong naintindihan mga kapatid. No? Praise the Lord. Hallelujah. Closing po mga kapatid. Conclusion po tayo. Romans 8:13 mga kapatid. Amen. Kung nakatiknot po kayo dyan, Roma 8:13, sabi dito ni Apostol Paul, sapagkat kung magngabuhay kayo ayon sa laman, ay mangamatay kayo. Datapat kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang gawa ng laman at mabuhay kayo. Praise God. Wow, thank you Lord. For if you live according to the flesh, you will be die. But if by the Holy Spirit you put the deeds of the body, you will live mga kapatid. Amen. Klaro mga kapatid, no? Praise God. Hallelujah. Nais ng Diyos na tayo po'y making banal. Hindi lang po tayo banal sa loob at labas. Dapat dalawa po mga kapatid. Application po yan sa ating mga buhay. Kung ano man po inyong napakinggan ngayon, short lang naman po ito. At salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi doon sa ating key verse sa 1 John 2:16. Ito po mga kapatid, balikan ko po mga kapatid ha. The three weekends point. Yan, praise God. For all that is saying the word, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is the word, mga kapatid. Purihin ang salita ng Diyos.
Hallelujah. Pagbubulay-bulayin po natin, ako po'y manalangin. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos. Maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita ngayon. Napaka-powerful, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa binigay mo pong ng pagkakataon sa iyong lingkod na ginamit mo dito sa BR na ito, Lord, sa GCAP, Panginoon Jesus Christ Apostolic Ministry, Lord, na patuloy mo po itong palaguin. Patuloy ka po, Lord, na mangusap sa bawat isa. Kung mayroon man pong nabigatan sa salita, Lord God, ikaw na po pagaan, Panginoon, na ito po'y magagawa namin kasama ka, Lord. Hindi po namin mabago ang aming sarili kung wala po kayo, Lord. Kaya salamat, Lord, sa pagkakataon ngayon na kami po'y nakarinig kung ano po talaga ang ibig mong sabihin sa bawat isa. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng nakikinig na ito po, Panginoon, ay titimo sa aming puso at isabuhay po namin. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo lang ang mataas na papurit sa oras ito. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. To God be the glory. Back to you, host, and thank you. God bless us all.